Kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumainyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ika-27 linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ngayon, ika-4 ng Oktubre, ginugunita natin si San Francisco de Assis. Nawa, pangalagaan natin ang sannilikha na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alagaan natin ang kalikasan, ang kapaligiran bilang mga katiwala ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan
at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandaang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw, upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawari ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng bundok, na lupa'y mataba. Hinukayan niya't inalisa ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan, at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay mapagsipamunga. Ngunit ano ito, pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y namitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ay nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang mga bakod nito. Hahayaan kong ito'y makapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lubog sa sukal, malambot ang tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay ang pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin, hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay, ito naaabot, pati mga ugat, humumag mabuti, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoong, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y nanumbalik
o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoong iyong tanim, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadamo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng Israel, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak. Wika niya sa sarili,
Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap itong tagapagmana. Halikayo, patayin natin at mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsuupo po ang lahat. Puso natin buksan, halina sa kanyang ubasan. Puso natin buksan, halina sa kanyang ubasan. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya at pagkakaloob ng maraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating mga pagbasa ngayon ay hinihimok tayo maging mabuting trabahador, lingkod sa ubasan ng Panginoon. At dahil ngayon, ginugunita natin ika-4 ng Oktubre si San Francisco de Assis, sapagkat ang ating Santo Papa, kinuha niya ang kanyang pangalan bilang Santo Papa mula sa santong ito. At meron po siyang liham, encyclical, ang tawag sa Latin, Laudato Si. Latin ito. Nanggaling ito kay San Francisco de Assis. Purihin ka, Panginoon, ng kalikasan. At ang tawag ay pangalagaan natin. Pakaingatan natin ang ating kapaligiran. Ang santinakpan, ang kalikasan, ang sannilikha. Iugnay muna natin, pagnilayan natin ang ating mapagbasa. Propeta Isaias, sulat sa mga taga-Pilipos at Ebanghelyo ni San Mateo, at iugnay natin sa pangangalaga ng kalikasan. Pwede ba yun? Yun ang aking magiging direksyon. Ang Diyos ibinigay ang lahat. Nagmahal ng todo. Para sa kanyang ubasan, binakura niya. Nagtayo ng mataas na bantayan. Mayroon pa siyang napakagandang pisaan, mga pataba. Unang pagbasa, Propeta Isaias. Ano nangyari? Sapagkat yung ubas patungkol sa bayang Israel, imbis na prutas na yung masarap, ubas na hilaw, ubas na ligaw. Sayang ang pinagpaguran. Itong halimbawang ito, sapagkat ang ubasan patungkol sa bayan, imbis na naging mabait, mamamatay tao. Imbis na makatarungan, mapang-api,
at mapag-abuso sa kapwa. Ito rin ang pag-iisip sa ating ebanghelyo. Ayon kay San Mateo, may ubasan na inihanda ang Panginoon at ibinigay sa mga kasama. Ano nangyari sa mga kasama nito? Masasama! May pinadalang mga alipin para sa pag-aani, sa pagpipitas. Ano ginawa nila? Sinunggaban, pinagbubugbog, pinagbabato, at pinagpapatay. Muli, yung may-ari nagpadala ng marami pang alipin. Gayon din ang ginawa nila. Pinadala niya sa kauli-hulihan ng kanyang anak na lalaki. Iniisip ng may-ari, gagalangin nila ang aking anak. Anak ko to. Baluktot ang pag-iisip. Ito yung tagapagmana. Patayin natin. Mapapasa atin ang kanyang mamanahin. Anong klaseng mga kasama ito? Masasama. Hari nawa, hindi po ito ang ating ugaling. At mga masasama, alam naman natin, kung ang sama, ang iyong ipuninla, tinanim, kasamaan ang magiging bunga. Paalala lamang ito, mga kapatid. Ano ba ang mga katangian na kontra dito, kabaligtaran nito? Ang katiwala, alalahanin natin, ang Diyos ang may-ari. Siya ang Panginoon. Tayo po'y mga lingkod, mga alipin, tagasilbi, mga trabahador. Una, sinabi dito, nangangalaga. Kaya nga, parurusahan yan ng mga kasama niyan, mga masasama niyan. At ibibigay ko sa mga lingkod na mag-aalaga. Titingnan, masinop, kamusta ba itong mga halaman? Nadidiligan ba yan? Nabibigyan ba yan ng pataba? Tumutubo ba? Nagiging berde ba ang mga pagtubo nito? Mga sanga nito? Kamusta na mga dahon nito? Mailayo yan sa mga insekto, sa mga peste. Nag-aalaga. Iugnay ko na po ang diwa ni San Francisco de Assis. Pangalagaan natin. Lalong-lalo na ngayon ang issue sa pagbabago sa klima. Sa Ingles, climate change. Alagaan natin itong daignig. Tapon tayo ng basura. Sige, bahala na. Tayo ito, komunidad natin, pinagkakaisa nating tahanan ng ating daigdig. Alagaan natin ito at huwag abusuhin. Pangangalaga, tiyaga, pawis, araw-araw, pare-parehong ginagawa. Yung pagmamasid, yung sa Ingles, monitoring, pagsusubaybay, alaga. May mga katangian sa ikalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang katiwala, hindi tayo dapat yung masama. Ano? Nilista. Marangal, totoo, malinis, kagalang-galang, magiting ka. Sa iglesia, gentleman. Ladies. Kasi, yung respeto ng tao, yung paggalang sa iyo ng tao, sisikapin mong makuha sa kanila sa haba ng panahon. Yan ang basihan ng dignidad mo at ng pangalan mo upang galangin ka. Kagalang-galang siya. Hindi po yan nabibili.
Hindi po sa unang araw gagalangin ka. Susuriin ka ng mga tao. Oh, ha? Yun, mamanahin mo ang kanilang respeto. Kaya kagalang-galang ka. Katangian yon na tinatanim at inaani. At nangangalaga, kagalang-galang. At sinabi, kaya nga yung mga masasama, sino bang lingkod na sa panahon ng anihan, sa panahon ng pagpipitas, ibibigay sa akin ang aking kaparte? Kaya nga nagpadala siya ng mga alipin, pati yung anak niya. Saan ang kaparte ng Panginoon? Ano ang ibibigay natin? Ano ang handog natin? Ano ang alay natin? Ano ang oblasyon natin? Ano ang opertoryo natin? Siyempre, ubasan. Ubas na. Matatamis. Delisyoso. Nakatikim na ba kayo? Magpapasko na, di ba? May iba, nakakatikim tayo ng mga ubas. Oh, masarap na ubas yan, matamis yan. O bigyan mo pangako. Ganon, kung ikaw ganon, ganon din ang Diyos. At ang ubasan na hiningi na Diyos, mga prutas ng katarungan, prutas ng kapayapaan, lalong-lalo na sa pandemya, prutas ng pagkakawang gawa, prutas ng pagmamahal. Tutula na po ako, ha? Ubasan. Kristo'y matuklasan, poon maranasan, wag ang karahasan, mantsa ay punasan, ang salay iwasan, ang bisyo'y wakasan, tumpak sa orasan, ngayon kaligtasan. Diyos ng kalikasan, kamay ay taasan, dasal ay dalasan. Ito'y di lang minsan, unang kaayusan, siya ang katapusan, kaluluway buksan, punta sa ubasan. Ubasan, espelengin ang ubasan. U, B, A, S, A, N, U, umusbong mga prutas. Pakiulit po. B, bungang matamis. A, aning marami. S, saganang handog. A, alay na kaaya-aya. N, naging alak ang ubas. Sa tulong po ni Maria, buwan ngayon ng Oktubre, tayo po ay magrosaryo bilang isang pamilya at meron pong Oktubreng dasal para kay San Jose. Ginagawa natin dito yon. Sinaling ko pa sa Tagalog yon. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario ni San Jose, at ang mga santong tumutulong, ay bagay yun, San Francisco de Assis, at ang mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque, nawa tayo po'y sa harap ng Panginoon, mga saganang alay, tayo'y mga prutas ng kapayapaan, katarungan, at pagmamahal sa harap ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
Iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa ating kapwa, lalo na sa naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Ang ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing ehemplo sa ubasan ng Panginoon, kaya't kailangan manatiling tapat sila sa Diyos at sa bayan, nang sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan kami ng lakas sa aming kahinaan, sa kabila ng suliranin at tiisin, naway palakasin ang aming kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masigasig nawa ang pinuno ng iba't ibang bansa sa paglunsad ng iba't ibang programang pangkapayapaan na nagtataguyod ng karapatan ng mga api at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, naway mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Panginoon Diyos, tunay na liwanag at may lalang ng lahat ng bagay, itulot mo sa tuwina sa iyong mahal na kalooban sa pamamagitan ng pagtupad ng aming tungkulin sa tahanan at trabaho, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at inapay, bunga ng lupa at ng aming narito, O Ama, alak
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin. At sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging hindi na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad sa pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Francisco de Assis,
San Sebastian, San Aloysius Gonzaga, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang nagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, umunyon tayong lahat. Umira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya.
tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-ibig kaniyang alay, magsimba tuwing linggo, tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-asa kaniyang taglay, sa langit walang hanggan. Lumagbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, pagkatapos po ng banal na misa, pagkakaroon po ng pagbabasbas ng banal na tubig, pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos po ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan ng mga pinto ng simbahan. Paalala din po na ibalik ang contact tracing at mga ballpen na inyong ginagamit at ilagay sa kahon sa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nang ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluhati na dyan sa langit, na nanalig kaming ayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipandalay mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipandalay mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang mga kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila
ang pangako nila sa binyang na ikaw ang lang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ibig ko pong ipahayag ang aming taus-pusang pasasalamat sa inyong patuloy na pagtulong sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng inyong mga online contribution. Marami po tayong mga pinapakain, daan-daan po ang tumatanggap ng mga individual ng ayuda. Gayon din, meron din tayong pang-araw-araw na soup kitchen sa ating mga barangay. At gayon din, hinahatid natin ang pagkain ang mga may hirap na mga komunidad, yung mga nasa preso sa kulungan, gayon din mga charitable institutions. Maraming salamat po. At kahapon, maraming salamat sa nagbigay na itlog at face mask. Nawa ang Pong Jesus Nazareno ang gumanti sa inyo, sa inyong kabutihang loob. Tayo isang komunidad, nagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. At nagkakaisa din tayo, nagkakabuklod po tayo sa pagkakawang gawa sa ating mga kapatid na nasa pandemya, mga nagugutom, walang trabaho, at humihingi ng ating tulong para sa kanila. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesukristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,